Magandang araw po, si Mike Kanyayahan ito. Bakit ba mahirap tumanggap ng pagkakamali? Ah, Alam niyo ba na ah, sa lahat ng mga kaguluhan, lahat ng mga ng mga bangayan at hindi pagkakaunawaan, no, maging sa lansangan man 'yan, sa hapagkainan o sa plenary hall, no, ay ay nagmumula sa sa ah, katotohanan ng napakahirap tanggapin ng pagkakamali, ano. So, lahat ng lahat ng mga kausap natin parang parang hindi yata magsasabing nagkamali sila. Kahit tayo, no, ipipilit nating tama tayo. Ang hirap makipag-usap kung palagi kayong tama, no. Wala nang nagkakamali, perpekto na, no. Ah, at guilty rin tayo ron, no, kahit na tayo ay ah, nag-iiba-iba ang kausap natin at nag-iiba-iba ang pinag-uusapan, no? Bakit napakahirap tanggapin ang pagkakamali? Simple lang, no? Kasi pogi points ang pagiging tama eh. Parang nakakaganda ng imahe, no? Kapag ka ikaw ay tama. Dahil pag ikaw ang tama, ah, ikaw ang paniniwalaan, susundin ka, hindi ka hahamak-hamakin, mataas ang tingin sa'yo, at hindi ka lalait-laitin. Kaya tuloy, no, sa lahat ng mga diskusyon, laging nananaig ang goal na maging tama. Kahit hindi mo na alam kung ikaw ay tama. Dahil pogi points ng pagiging tama, natatakpan na ng kagustuhan mong gumanda ang imahe mo ang katotohanan kung tama ka ba o mali. Pero subukan mo na mag-isa ka lang, pakinggan mo, alalahanin mo, o panoorin mo, o basahin mo ang mga salita o, o conversation ng ng ibang tao, no? At makikita mo kung sino yung mali. Hindi ba pagka pag may mga nagba-viral ka, at nasa isang tabi ka lang, no? At may nakikita kang nagdidebating mga tao, no? Hati sa dalawang opinion yung isang issue. Doon may nakikita ka kagad na na side na tama ito, mali ito. Pero mamaya-maya habang nagbabasa ka, habang tumatagal, biglang magbabago yung yung paningin mo na ay oo nga pala, hindi mali itong isa, tama. Pero walang nakakaalam sa tindig mo, walang nakakaalam kung tama ka o mali. Ikaw lang, base sa pagre-research mo. So kung nag-iisa ka, kung nananahimik ka, kung walang bumabasag sa'yo, napakadaling tanggapin na ikaw ay mali. Kaya natututo ka kung ikaw ay mag-isa. Kaya nga natututo ka kung ikaw ay mag-isang nag-aaral. Ang problema, hindi naman tayo nabubuhay ng palaging tahimik, mag-isa at wala nakakakita, no? Minsan, no, kailangan nating magpakita sa crowd o makita ng crowd, no? Ang problema rito ay kung magkamali tayo, doon papasok yung pride natin. Dahil sa pride natin, sa ego natin, na ayaw nating makitang nagkamali o napahiya, paninindigan natin yung pagkakamali natin. O kaya, yung pagkakamali natin, hindi natin tatanggapin, tatakpan natin. Tulad ng halimbawa, nagkamali ka ng pagpili sa iboboto at nalaman ng iba na ang binoto mo si ganito, si ganyan. So, para hindi ka, para hindi sabihing mali ka, no? At dahil sa taas ng pride mo, paninindigan mo na yung maling desisyon mo. At hindi mo sasabihing mali para lang hindi ka mapahiya. Kahit na magmukha ka ng tanga sa harap ng maraming tao at nagpapakatanga ka na sa pagkapaliwanag,
dahil wala ka ng lusot, naghahanap ka ng lusot, hindi mo na alam kung papaano mo babawiin ang lahat. At hindi mo na kayang sabihin sa kanila na pasensya na, nagkamali lang ako, tao lang ako. Hindi mo magagawa 'yon dahil sa taas ng pride mo. Dahil sa laki ng ulo mo, dahil sa ego mo. 'Yun yung dahilan kung bakit napakahirap tanggapin ng pagkakamali at hindi ka mag-i-improve doon. Kaya dapat magpakumbaba ka, hindi lang for the sake of pagpapakumbaba. Kung hindi, importante sa'yo na matuto, na wala ka ng pakialam kung magmukha kang tanga sa harap ng maraming tao. Ang importante is matuto ka. Dahil sa pagkatuto mo, time will come. Ang magmumukhang tanga sa'yo, yung mga taong iniisip na palagi silang tama. Sabi nga ni Epictetus, if you want to improve, be content to be thought foolish and stupid with regard to external things. Don't wish to be taught to know everything. And even if you appear to be important to be somebody important to others, distrust yourself. So, ibig sabihin, kahit na ang tingin sa'yo ng mga tao ay hindi ka nagkakamali o palagi kang tama, huwag mong ipakita na perpekto ka. Maging totoo ka. Maging maging maangas ka, hindi sa pagiging tao mo, kundi sa iyong katapangan at kahandaan na humarap sa mga tao kung ikaw ba ay magkakamali o hindi. Doon ka irerespeto ng tao dahil sa pagpapakumbaba mo. Pero pag itinataas mo sarili mo at di ka tumatanggap ng pagkakamali, ibababa ka ng kaharap mo. Hindi matututo sa iyo ang ibang tao kung ipipilit mo na ikaw ay tama. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.